Um, Ngayon po, isa-show, papakita ko po sa inyo itong program na to. Ayan, try ko po siya i-run. So, yan. So, pinapakita po dito sa program yung basic Java concepts menu. So, kunyari po ako po yung user. Pipili po ako ng isa, halimbawa yung number 1. So, lalabas po dyan is, yan, enter your name. So, sa basic input, sa basic input output po or sa case 1, gumamit po siya ng scanner para makakuha ng string input sa user. So, halimbawa, lalagay ko po yung pangalan ko. And yan, magkakaroon po siya magkakaroon siya nito. Yan, mag-print siya, ganyan. Magdi-display yung, yung personalized or yung, customized na message sa after mong ilagay yung pangalan mo. So, number 2 naman is yung conditional statement. So, sa conditional statement naman is lumabas dito, enter a number to check if it is positive, negative, or zero. So, natin ilagay yung number 2. So, shows positive. So, dito po sa sa part na to, kung babayaran nyo po yung source code. Dito po sa conditional statement, gumamit siya ng if-else para mapakita yung decision making. Then, gumamit lang siya ng simple real-life logic para mag-demonstrate ng conditions. So, number 3 is yung looping construct. So, sa looping construct, enter a number to count up to. So, nagalagay tayo. 5. So, ayan, 1, 2, 3, 4, 5. So, itong sa looping construct, demonstrate ito po, repetition, and hinahayaan nyo yung user na maglagay ng kahit anong number na gusto niya. And, ayun, para mag-print din ng numbers kung ilang number yung gusto niya. Then pag nag-enter po siya ng number dito, so magsisimula pa rin siya from 1 to kung ano man yung number na sinulat niya. So, ayun. Then, number 4, sa array. So, how many numbers do you want to enter? So, ilagay natin 6. So, mapiprint dyan yung enter na number. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then, mag-sum up siya. And yung sum of all numbers. So, lumabas na sum niya is 27. So, etong part na to, itong case 6, itong array, ay case 4 pala, itong array, pinapakita dyan yung tinatanong niya yung user kung ilan yung number na gusto niyang ilagay. Then, isa-sum up niya yon, isa-sum up niya yung mga so gumamit siya ng itong array is ginagamit yan para mag-store and mag-print ng numbers. So, ang purpose niya is to introduce arrays and loop integration. So, the next one is the about. So, yung parang basic info. Basic info lang ng program. Ay, ng itong Java menu. So, ayan siya. This program demonstrates basic input, output, conditional statements, looping constructs, array usage, and ready yan. So, yun. Pakita rin yung pangalan ng program. Then, yun. The last one is the exit. So, pag pinindatan yung exit, lalabas, bigla na lang mawawala na yung program. So, mag-exit na siya ng kusa. And yun, tapos na. Tapos na yung program. Then, so, enter na natin para matapos. Then, konting explanation lang. Dito, sa while true, kaya nilagay yung while true na yan para continuous na mag, mag-print eto, etong menu, etong menu na to. Yan. Continuous na magpiprint yan as long as hindi pinipili ng user na napiliin yung choice na number 6. So, try tayo simula. So, try natin ulit. Basic input output. Yan. So, enter your name. So, pag-enter natin ang name. Then, as long as hindi ko pinipili itong exit, hindi mawawala lahat ng menu na yan. So, pag pinindot ko yung exit,
So, mawawala na siya ng kusa. Yan, matatapos na yung program. So, yun. Ayun lang yung yung pinaka explanation netong netong Java menu So, ayun lang. So, yun. Thank you.